Pananakop, pangalipusta, pangalipin. Karapat dapat bang maranasan ito sa sambayan ng Pilipino? Datapwat, may isang batang isinilang at muling bigay ng ilaw sa kaabang-abang na buhay ng mga ito. Francisco, Teodora, ingatan niyo ang batang ito dahil sa nakikita ko magiging matapang at matalino at may pagtatanggol niya ang marami. Ako si Jose Potasio, Rizal Mercado y Alonso Riononda. Sa aking murang edad, iminulat na ako ng aking mga magulang bilang isang reliyoso, matapat at mapagmahal sa may likha sa atin. Sa akin ding kabataan, minsan ding naikwento ng aking mahal na ina ang tungkol sa isang gamo-gamo na naaakit sa liwanag ng apoy. May isang batang gamo-gamo ang paligid-ligid sa isang lampara. Sinabihan siya ng inang gamo-gamo na huwag lalapit sa lampara dahil masusunog ang kanyang pakpak. Dahil sa katigasan ng ulo ng batang gamo-gamo, hindi siya nakinig sa kanyang ina at lumapit pa rin ito sa apoy ng lampara. At unti-unti nang nasunog ang kanyang pakpak at namatay ang batang gamo-gamo. Kaya ikaw, Pepe, huwag kang tutulad sa batang gamo-gamo. Dahil sa kwentong iyon, ay nagkaroon ako ng isang isipan na naging inspirasyon ko hanggang sa kasalukuyan. Noong ako'y 3 taong gulang pa lamang, ang aking mahal na ina ang nagsilbing aking unang guro na nagturo sa akin na bumasa ng alpabetong Tagalog, Espanyol at Ingles. Napaisip ko na, malaki lang po ang aking anak ko hindi lagi kasi siya tinutulungan sa ating pagkakulit. Hindi. Bakit mo sa akin yung aking anak ko? Bakit ko yun? Pero mapapahusay ang masasahan din ka ng tuwa. At lalakas na yun. Bakit mo yun? Hindi na aking nais. Yun na. Napapabuti ang kanyang buhay at matagtagan ang kanyang kaalaman. Ikaw, Jose, marunong ka ba magsalita ng Espanyol? Kaunti lang, bro. Ikaw, Jose, bata pa. Kaunti pa lamang ang iyong alam. Sa binyan ay naranasan ko ang mga bagay na hindi ko sadyang nararanasan sa aming tahanan. Bagamat ako'y halos araw-araw kinukutya ng aking mga kamag-anak. Bangus! Bangus, bangus, bangus! Bali ng bangus. Kesa naman sa'yo, tonggo. Waiting na, wala pang alam. Gusto mo ng away? Ano to? Anong kaguluhan to? Tumayo ka. Sa aking murang edad, nasaksihan ko na ang pagmamalupit at pag-alipusta ng mga Kastila sa mga Pilipino. Gaya na lamang ng pagbitay sa 3 pare at pinagbintangan sa kasalanang hindi naman nila talaga ginawa. Ito ang sabaw. Inumin mo muna ang ganyan. Eudora! Eudora! Ano ba nangyayari sa'yo? Sigaw ka ng sigaw. Mag-isa babae, naririnig kita. Plano mo ba talaga akong patayin? Kaya't nilagyan mo ng lason ng aking ininom. Anong lason? Anong pinagsasabi mo? Anong wala? Ininom ko ito at sumakit ang bigla ang aking plan. Ha? Sinabi ng walang lason ng sabaw na iyan. Huwag kang magkailas. Bakit po kayo narito? Anong ginagawa niyo? Sumama ka sa amin, pinaaresto ka namin sa alam pagkakang lasunin ng iyong kapatid. Wala po akong kasalanan! Wala akong kasalanan! Ginawa! Walang awa nilang hinatak ang aking ina palabas sa aming tahanan. Noong ako'y nasa 16 na taong gulang, nandama ko ang aking unang pag-ibig sa dalagang nagngangalang Segunda Katigbak na taga-Lipa, Batangas na nagpatibok sa aking puso. Isang buwan nang lumipas matapos akong makapagtapos sa Ateneo.
Habang ako'y nag-aaral sa Universidad ng Santo Tomas, ay doon ko nakilala ang isang kaakit-akit, mainhing dalaga na anak ni Tio Antonio Rivera na nagangalang Leonor Rivera. Para sa dalagang walang kasing ganda, amoy roses ang alimoyak, kung nanaisin ng tadhanang mapal. Minsan, hindi ko may pansala. Sana hindi na tayo naging magpiksan. Pero sir, paano ka malaman na nakikita? Ano na lang ang ating gagawin? Napagpasyahan kong ipagpatuloy na lamang sa ibang bansa ang aking pag-aaral dahil aking nakita sa Universidad ng Santo Tomas ang diskriminasyon sa mga Pilipinong mag-aaral na tulad ko. Hindi ko maiwasang manumbay at makadama ng kalungkutan sapagkat ako'y nangungulila sa aking tinubuong lupa. Ngunit lahat ng ito'y naiibsan tuwing aking nasisilayan ang magandang mukha ni Consuelo. Aking inakala na ang pagtitinginan namin sa isa't isa ay mapupunta sa pag-iibigan, subalit ito'y hindi nagbunga sa mas malalim na pag-iibigan dahil sa dalawang rason. Ang una ay hindi mawala sa aking isipan si Leonor Rivera. Ang ikalawa naman, ang aking kaibigan na si Eduardo Lete ay may tinatagong paghanga rin kay Consuelo. Ilang araw ang nakalipas nang ako'y makarating dito sa Madrid. Napagpasyahan kong umanib sa Sirkulo Hispano-Pilipino, isang organisasyon ng estudyanteng Pilipino sa Madrid kasama ang ilang Espanyol na dating nanirahan sa Pilipinas. Karamihan ay mga liberal gaya ni Don Pablo Ortiga. Pagkaraan ng ilang taon ay natapos ko na ang pagsulat sa aking unang nobela na Noli Me Tangere. Sa pangalawang pagkakataon na iaalis muli ako ng bansa, hindi ko maaatim na masaktan ng aking pamilya at mahal sa buhay dahil sa aking pagsulat. Alam ko din na mas makakatulong ako sa paggising ng nasyonalismo sa mga puso ng mga Pilipino kung ipagpapatuloy ko ang aking pagsusulat sa ibang bansa. Nang ako'y makabalik na sa Maynila, minarapat kong magpatawag ng isang pulong upang bumuo ng isang samahan na tinatawag na La Liga Pilipina. Sa dapitan ko nakilala ang isang napakagandang binibini. Nagbigay sa akin ng isang magandang alaala. Siya ay isang magandang Irish na taga Hong Kong. Gobernador General, ang ating lupain unti-unti nang nalulupig na mga Hudyo. At sino-sino ang mga hangal na nagsimula ng kilusang ito? Nanang! Si Rizal! Bali-balitang sinakip ang kanya sinasak yung barko! Ang isa na ito bala! Ang kawawa kong anak! Nanang, paano po? No! Pag ako'y namatay na, nais ko sanang hingin niyo po sa akin ang aking bangkay. Pepe, naku, Pepe! Handa kaming magbuhis ng buhay para lang maligtas si Jose Rizal. Mabuhay si Rizal! Mabuhay! Mabuhay! Mabuhay si Rizal! Mahal kong kapatid, may 4 na taon na at kalahati nang hindi tayo nagkikita o nakapag-uusap man lamang. At maaaring kailanman ay hindi na magkita. Ngayon ako'y mamamatay na. Dinaramdam ko na may iwan kang mag-isa upang pumasan ang lahat ng bigat ng ating mga kaanak at ng ating matatandang magulang. Nagugunit ako na kalakhan ng iyong hirap upang mabigyan ng isang karera.
Hindi ko inaksaya ang panahon ko. May panahon ka pa para baguhin. Pwede mo akong buhayin ang ginagawa mo rito. Kailangan ko pasabugin ang lapara. Panahon na para mabuwas. Dada ang pananakop, pangapi ng mga Kastilan. Hindi ka maaari magtagumpay. Kahit personal ng paliganti ang pakay mo. Kung gayon, ay baguhin mo ako. Patunayan mo sa akin na ang mahalaga ang bayan. Hindi si Maria Clara, hindi pagiganti. Pagas mo akong patayin sa paglaso. Hindi ko gusto ang pagpatay mo sa akin. Pinatay mo ako dahil akala mo wala ng pag-asa. Dahil yun din ang nararamdaman mo. Pero meron pa. Mababago pa natin ang lahat. Magsulat ka muli. Paano pag hindi na ako kapagsulat? Paano kung wala na akong masabi? Paano kung wala akong natira? Ibang gusto na dapitan? Paano kung sinira na ang kulungan? Kung kuna'y tama nga sila. Kasala ka. Traitor ka. Sarili mo lang ang iniisip. Dapat ka ang mamatay. Dapat ka ang mamatay. Lupang aking sinalangan, tahanan ng aking lahi, In the name of the King of Spain, whoever raises his voice dito na nagwawakas ang aking buhay. Mahal kong bayan, Consumatomes. Hanggang sa muli.